Isang mapagpalang araw ulit lahat sa inyo mga dudes, and welcome back to my channel. This is Dudes Pero TV. At ito ang ikalawang araw namin na kung saan ay makikipagsapalaran ulit tayo at manghuli tayo ng isda na ating ibibinta, at kung ano man ang ating kikitain ay ating itutulong sa ating kaibigang na disgrasya. At kasama ko pala si Dudes Alvin at si Dudes Dungdong sa araw na to. Si Dudes Dudoy hindi muna sumama dahil may importante siyang ginawa. Sana mga dudes ay bigyan tayo ng blessing ng ating pong may kapal at ingatan. Kami patuloy pa rin ang humihingi sa inyo ng tulong at suporta na sana ay subscribe ang aming YouTube channel dito sa El Nido, Palawan. Let's go! Isang mapagpalang araw ulit sa inyo lahat mga dudes, at welcome back to my channel. This is our second day for fishing na gagawin. Kasama, may bagong kasama si Dudes Alvin, nandun sa may boat. Wala si Dudes Dudoy at si Dudes Dungdong. Ayan. So abang-abang kayo mga dudes kung ano mahuli natin, ha. Let's go! Alright, dito na tayo mga dudes. Sa same spot, yung ating unang spot na unang vlog. First day of fish fishing, dito rin tayo. Kasi medyo okay yung kuha natin. So ano kaya ulit mahuli natin at ano kaya ang blessing na nakahanda sa atin, at i-claim na lang natin mga dudes. So sana pa ingatan tayo na pong may kapal, at let's go, let's go! Together with Alvin and Dudes Dungdong. Bis lang kami yan, let's go. Dorta. Okay, let's go! Ayun, check natin yung visibility natin. Medyo okay siya at malinaw. Pwede nating makita yung target natin kahit sa malayo. At syempre, ito agad ang bumungad sa atin, isang manta ray. At napakalaki na yan mga dudes. Isang napakaswerteng pagkakataon na makakita ka ng ganitong species sa ilalim ng dagat. Pero mga dudes ay tayo mga espero ay tama lang natin makita yung mga ganito, at hindi natin po ito hulihin dahil ito ay isa sa pinakamagandang species ng ating karagatan. Dito sa may parting gitna, kailangan natin mag-stretching ng ating lungs, tamang fish call, at kung walang lalapit na isda ay hahanap ulit tayo ng panibagong area. Dahil wala tayong nakita ay lipat tayo dito sa may creek, sa may bato. Dito marami tayong napapansin mga pwedeng tirahin, ano. Pero pag nasa ilalim ako kasi mga dudes ay kailangan ko munang mamili hanggat hindi pa nabubulabog yung mga isda, kagaya ng nangyaring ito. Mayroong vermilion snapper sa aking kaliwa, pero may inaabangan ako dito sa aking kanan na midnight snapper, pero napakailap na. Siguro sanay na sa pana yung mga isda dito, kaya hindi muna ako naggawa ng kanilang ikatatakot, no. Dito naman sa may aking kaliwa ay kinuha ko na yung vermilion snapper dahil masarap naman itong iihaw, kaya panigurado ako na mabilis natin itong mabibenta. At ito ang nangyari. At ito ang ating unang isda sa araw na ito, vermilion snapper o baga-baga kung tawagin dito sa amin. Ang iba namang katawagan ay malaking siga, pero ito mga dudes sinisigurado ko ay napakasarap iihaw, kaya hindi siya mahirap ibenta. Ito naman panibagong pagsisid, same spot sa kung saan nakuha ko yung vermilion snapper. Meron kasi mga ilak at midnight snapper at ketong o samaral kung tawagin dito. Pero naghahanap ako ng posibleng malaki-laking target, pero kung wala na tayong makuha ay pipili na tayo ng kahit anong mahuli natin na pwedeng pambenta. Sa may kanan ko ay mayroong malapit dyan na ketong
o rabbit fish, pero hindi ko muna pinapansin dahil naghahanap pa ako ng ibang posibleng tirahin. Pero kung mauubusan na ako ng hangin at kailangan ko nang bumalik sa taas, kunin na natin to. Ayun, sa pool natin yung ketong o rabbit fish kung tawagin. Sa mga previous vlog ko talagang kumukuha ako nito mga dudes dahil isa na ito sa mabilis ibenta dito sa amin. Ang rabbit fish para sa akin ay isang napakadaling hulihin kasi malapad sila at madaling tamaan, at isa pa ay isa rin silang curious fish. Kung hindi mo sila bibigyan ng treat agad sa unang pag-ambush mo ay kusa na silang lalapit sa'yo. At bago mo papana, halos nasa 1 metro na lang. Dito nagbawas ako ng load mga dudes dahil mas malapit ang Vermilion Snapper na to at nakadikit halos sa bato, kaya hindi ko na in-overload. Baka kasi pag tumama sa bato ay sumabit ang ating shop at baka masira. Kaya naman nagbawas ako ng load ng guma at ayun, nakuha naman natin. Sa mga bagong inspiro na bago pa lang at gustong humuli ng ganitong isda ay pinapaalalahan ko lang kayo sa tinik na ito. Masakit yan siya makatinik at wag na wag niyong hahawakan basta-basta sa ulo kapag hindi pa siya patay. Dahil masakit din ito makatinik. Ito sa batong ito ay napakaraming ilak pero pang ilang baba ko na ito dito at tinatimingan ko dahil napakailap na nila masyado. Kaya ang ginawa ko ay tumago na ako sa bato para maabangan ko siya, pero talagang napakailap. At ang dive ko na to ay halos nasa 5 beses na bago ko natamaan ang isang ito. Kung napapansin nyo ay talagang hindi halos lumalapit, kaya kumuha na ako ng anggulo. Ayun, medyo na lumapit ng konti at syempre tinira na natin. Sa mga ganitong isda mga dudes ay kung makakita kayo ng ganito ay panayin nyo na, dahil kung gusto nyo lang yung pambinta at pang ulam lang o pang ihaw ay sinisigurado ko sa inyo mag-i-enjoy kayo sa lasa ng isdang ito. Ilak ito kung tawagin dito sa amin mga dudes, at ang English nito ay Bermuda chub kung tawagin. At ang scientific name nito ay kay Pususicta trix. Dito sa pag-ambush ko na to ay may nakita akong Maurice Shepherd, isang napakatalinong isda. Sinubukan kong gapangin mga dudes at dahan-dahan kong i-name sa kanyang aking spear gun, pero dahil nga sabi ko sa inyo isa sa napakatalinong isda ang Maurice Shepherd, kaya hindi natin nahuli. At nagkataon lang na hindi rin tayo nakadala ng ating flashlight, kaya hindi natin nakuha yung isdang ito. May mga pagkakataong ganyan talaga mga dudes. Ang isdang kasi yan ay territorial fish, so pag nakakita siya ng tao o pakiramdam niya threat ay mabilis silang sumusugod agad sa ilalim ng bato at tumatago. Dito sa mababaw mga dudes may nasalubong tayong ilak. Syempre isang mabilisang tira lang. At ayun, tinamaan naman natin, pero medyo tagilid ang tama mga dudes, nasa buntot lang. Kailangan natin masecure agad ang ating isda para hindi makabitaw. Sayang din ito. Isang ilak na masarap na pang-ihaw.
Masasabi kong isa lucky shot talaga mga dudes kasi bukod sa mailap na ang isdang ito ay naabot pa rin ng ating pana at sa buntot lang tinamaan. Kaya masasabi ko talaga na napakaswerte ko talaga ngayon. Sa ibang area, ang ilak ay hindi masyadong maarte o malikot, pero dito sa area ito ay talagang napakalikot na nila at parang alanganin na sila lumapit sa tao gawang siguro na madalas itong pamanaan ng iba nating kaibigang mga espero. Dito sa pagkakataon ito ang mga dudes ay nag-dive ako dahil may napansin akong grupo ng mga isda. At ayun, nakita ko ang tinatawag na malaguno o jobfish. Syempre, ayun, kahit long shot mga dudes, tinamaan pa rin natin. Talagang napakaswerte nga natin mga dudes. Kahit papano, kahit medyo malayo ang malaguno na ito ay tinamaan naman natin. Hindi naman masyadong kalakihan ang isdang ito mga dudes na nahuli ko, pero mas may mga lumalaki dito. Pero masaya ako dahil na-unlock ko ang bagong species na ating nahuli. Ito yung tinatawag na malaguno o jobfish. At ang behavior nito ayon sa aking pag-aaral ay talagang curious fish din. Kapag nag-create ka ng sound ay kusa silang lumalapit. Dito bumaba agad ako dahil may nakita kong grupo ng mga rainbow runner mga dudes, pero napakailap nila. Sayang, makakaanak ulit ako ng panibagong species sana ng isda, kaso hindi natin naabutan mga dudes dahil sa bilis ng pangyayari. Mailap din pala ang rainbow runner. Pagkatapos kong makapagpahinga at bumalik ulit ako sa ilalim para tawagin kung ano mang isda lalapit at umaasa na babalik ang rainbow runner na aking nakita. Pero tingin ako sa kaliwa at tingin ako sa kanan ay hindi na talaga sila bumalik. Ang sport fishing para sa akin ay isang napakagandang sports. Bukod sa nag-enjoy ka na, nakakabinta ka pa at nakakatulong ka pa sa iyong kapwa. Pero ganun pa man, lagi pa rin tayo mag-ingat dahil hindi natin alam kung ano meron sa ilalim. At higit sa lahat, bago bumaba o mag-dive ay humingi muna ng patnubay sa ating poong may kapal. At syempre, sikapin natin na mag-dive na mayroong kasama. Dito dahil medyo tanghali na ay napag-isipan namin na lumipat na sa isang area na kung saan ay makakapagluto kami ng aming ulam. May dala sana kaming portable na lutuan ng isda, kaso hindi naman kami nakadala ng kasirola, kaya wala kaming ibang gagawin kundi ang mag-ihaw na lang sa beach at kumain ng sariwang isda na amin nahuli. Okay, kakain muna tayo dito mga dudes. Mag-iihaw muna tayo ng ating tanghalian. Yan, medyo hindi pa masyadong marami ang ating huli. Sana mamaya makadagdag tayo para may pambenta. Ayan. Pay, ginulo mo na yan, Kon. Ito sa beach, ang ganda. Linaw ng dagat. At dito mga dudes, nakapagpadikit na kami ng apoy upang mag-ihaw ng aming ulam sa araw na ito. Kasama ko pa rin si Dudes Dongdong at si Dudes Alvin. Pero hindi na namin pinakita yung aming ulam dahil nagtitipid kami ng battery ng GoPro. At ayun, bumalik na kami makatapos ng isang oras na pagpapahinga ay bumalik na kami sa pag-sport fishing. Dahil medyo pahapon na umaasa kami makakadagdag kami na kahit papano ng ating pambinta ngayong araw. Kung napapansin nyo dito sa area ito ay ito rin yung area na una kong bilinag na marami akong nahuling surgeon fish at sinubukan kong balikan na nagbabaka sakali na makahuli pa ako. Kaya inantay kong pagkakataon na may lumapit na surgeon fish. Kahit papano sana ay nandito pa rin sila, pero may napansin tayong surgeon fish pero hindi na masyadong marami. Kunti na lang talaga dahil siguro sa paglabo ng tubig. Ang surgeon fish ay madali lang hulihin kapag nakadapa ka sa ilalim at naghihintay ng tamang pagkakataon at tamang range. Dahil bukod sa malapad sila ay isa rin sila sa mga curious fish na kapag may napansin sila sa ilalim ay nilalapitan nila.
Surgeon fish o kadlitan, ito kung tawagin dito sa amin. Isa sa mga isda na napakasarap din iihaw at sigangin. At pagkatapos ko may secure ang isdang ito ay bumalik ulit ako sa ilalim at nagbabaka sakaling may madagdag pa tayo sa ating nahuli dito na surgeon fish. Pero mga dudes, sa pangalawang araw na pamamana ko dito ay hindi na ganun ka-active yung mga isda. Dahil siguro sa pagbabago ng visibility ng tubig kaya hindi na masyadong active sila. Kaya nung napansin ko na wala na masyadong isda ay nagdesisyon na ako na bumalik sa taas at umuwi na dahil medyo hapon na. Dahil sa tingin ko si Dudes Dongdong at si Dudes Alvin ay meron na rin sigurong nahuli para makadagdag sa ating pambenta. At ayun mga dudes, time to go home na. Time to sell na ang ating mga nahuling isda para maaga pa tayo makabalik at makabinta ng ating mga nahuling isda. Kahit hindi marami mga dudes ay kahit papaano makakatulong na ito sa ating kaibigan na nangangailangan ng tulong. Dito tayo mga dudes. Okay. At salamat at ligtas tayo nakauwi. At yun. Medyo hindi maraming huli natin ngayon sa second day dive natin, pero kahit pa paano ay may panagdag pa rin. So sana sa third at saka sa fourth day ay pagpalain ulit tayo para mabigay natin sa ating kaibigan na nangangailangan ng tulong. Okay? Salamat. Ano masasabi mo doon, Alvin? Or Tads? Walang huli. Ayan mga dudes, bili na. Ayun, bibili na ng mga huli natin ngayon. Ito na bili ni Uncle, oh. Yan, vermilion fish tsaka grouper. Sarap ito pag ihaw sa loob. Ayos yung mga buyer natin kahit pa paano. Oh, lahat the best talaga yan, basta sariwa pa. Ayun, may nagpipili pa. Oh, ayan kay Sir Robin. Ito yung nahuli niya. Ito yung pinili niya. Oh. Ayan si AP Spur Fishing. Ito siya nakasama. Ayan, binili ni Sir. Tipol, ano yan? Ano nabili mo? Parang pamunas. Ano pamunas? Oh, sige. Ano yung surahan? Suno, lapo. Wah. Medyo konti lang mga dudes yung huli natin, pero kahit pa paano madadagdag natin doon sa pera ng nauna na itutulong natin, ano? Oh, yeah. Dudes Pero TV. At yung kinita natin pala dito mga dudes ay pinadala natin sa ating kaibigan. At abangan nyo po ang susunod na kabanata ng aming pag-explore fishing kasama pa rin ng ating mga trupa. Shout out po sa bago nating kaibigan sa Caltex El Nido, Palawan. Ma'am, sir, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng gusto magpa-shoutout mga idol, mag-comment lang po kayo sa video para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng aking vlog. Maraming salamat po.